Naputol. Tumawag sa akin yung ano, dideliveran mamaya. Ano ba kwentuhan natin? Sumingit dito. Tawag na rin si teacher. Stress, alam, mag-aalas 4 na eh. Sabi ah. Naiwan ko yung cellphone ni teacher na isa. Naiwan niya kasi yun eh. Dalawa cellphone nun, isang Gcash, isang pantawag, parang ganun. Teka. May text na ko ba yan? Di ka na ako dun ah. Panay ang message sa akin. Siyempre tatabi tayo.
Taas pala nun. No thanks. Sige na nga. Hindi ko makakita kasi nitong truck na to eh. Ko, ito na naman tayo sa truck. Tapos teacher na lang pala naiiwan sa school ba yan? Sorry. Kami pag kami ni teacher, nagpa-park kami. Siyempre nagpa-park ako doon sa mga may bayad ganyan para secure, di ba? Pero gayon pa man, especially pag may dala kaming gamit, itong top box kasi isang helmet dito eh. Pero pag may gamit, sabit yung mga helmet. Yung helmet niya nabagsak ko. Kasi binuksan ko yung top box nang hindi ko sinalo. Sasaluhin mo yun eh, o alalayan mo yun eh, hawakan mo yun. Nabagsak ko, ang galit ko. Sabi ko, katanga. Eh syempre may konting gas. Pero ang nasira sa kanya yung yung tawag dito, visor, yung sun visor. Kasi double visor yung helmet na to. Yung isa shades, yung kalahati sa loob na nare-retract yon. So ayaw na niya ma-open. Tagal, hindi ko pa napaggugulan ng oras. Kahapon napaaga yung sundo ko. Sabi niya, uwi ka muna. Sabi ko, sayang gas. Sabi ko, tambay na lang ako dyan, kulikutin ko yung helmet mo, may tools naman ako, sabi ko. Ayan, sige. Ayun na, naman, ang ginagawa ko lang kasi, kinalas kong pa konti-konti. Kino-compare ko sa akin, at least meron akong basihan, di ba? Hanggang nahanap ko yung problema, yung na-dislodge yung parang bisagra niya sa loob. Kaya ayaw na niya mapihit. Ginawa ko, kumuha lang panundot, tinulak ko lang, na-shoot ulit eh. Doon sa pagkakabisagra niya eh.
Hindi na nagawa kahit papaano. Pero nangyari yun dahil maaga ako dumating. Meron pa silang activity. Actually ngayon supposedly sa school siya matutulog kagabi. Sabi ko susunduin naman kita, hatid naman kita. Ba't kailangan pa doon matulog? Kasi marami nga daw gagawin. Eh di antayin kita, sabi ko ganun. Meron daw silang ipe-prepare na fair para sa Valentine's, ganun. Kailangan ko na kumaliwa. Pinago na, shocks. Singit tayo. Dedicates to sa mga may diretso eh. Tulad nito, dediretso. Pwede na ako rito. Hirap. Habol yan, habol yan. Yan, mahabol din sa wakas. Ano na kasi? Naka-advisor ako. Alam nyo, kahit minsan nasa labas ka, minsan kahit hindi maaraw, kahit cloudy, nakakasilaw pa rin. Para sa akin, merong datingan na nakasilaw pa rin. Kaya binababa ko yung visor ko. Narinig ko pa naman yun sa commercial ng sunblock. Sabing ganun kahit daw cloudy, yung sun rays daw tumatagos pa rin daw yan, sabi niya ganun. Kaya kailangan nagpapahid ka pa rin daw ng mga sunblock, sabi ng commercial. Siyempre commercial yun, maniwala naman ako sa kanya. Pero ngayon medyo naniniwala na tuloy ako. Kasi nasisilaw ako. Cloudy pero mata ko para ako nasisilaw sa araw. Yan, kapag dumadalo yung traffic sa kaliwa, okay, chances are malapit na mag-go dito sa dulo. Kami, yung pakaliwa. Kasi lagi namang go yung straight dito eh. Ganon. Yan, tulad yan, go na. At least dire-diretso ako. Kung kasi maghihintay pa ako eh. $29, $25, $22, $16. Kaya naman eh. At ang bubusin ng isa doon. Ano yung busina nun ah? Yan ako dati nagwo-work ko, Cyber One. Unang-unang call center kong trabaho. Cyber One building. Pang 27th floor, technical support, computer, technical support, hardware. Kalauna naging hardware and software.
Tagal ko dyan sa technical support. 7, puro technical pala ako. 1 to 9 years. Tapos 1 year ako sa sales. Kung hindi ako umalis sa sales, ano kaya buhay ko ngayon? Ayaw ko ikukwento sa iyo. Kaya ako umalis sa sales ganito. Nag-uwi ako ng hamburger para sa isang team, dalawang team, tatlong team. 1, 2, 3. Basta maraming hamburger. Friday yon. O inamin ko na sinadya ko na nilagay ko lang sa sulok. Tapos sabi ko, pag ito hindi kinain, uwi ko to. Sabi ko gano'n. Ngayon, ang mali ko doon, hindi ko in-announce. Parang sabi ko, bahala kayo, putik, pinagbuhat nyo na. Kasi yung building namin nahati. Nagbukas sa kabilang building. Ngayon, nililipat kami sa kabilang building in the process of paglilipat, mga locker, mga ganyan. Okay. So, yung time na yon, inuwi ko yung laman ng locker ko kasi nga babakantihin daw yung locker. Friday yun, sa Monday na mabibigyan ng bagong locker sa kabilang building. Ngayon, I took that opportunity na ilagay yung hamburger. Yung hamburger parang dalawang sando bag dalawang tawag sa ganun, eco bag hamburger, salad, pero panis din salad. Hamburger lang na pakinabangan ko, tsaka mga french fries na malambot na. Kasi anong oras na, uwian na, hindi nakain ng mga tao. Oo, hindi ko in-announce na, oy, hamburger kayo, kain kayo. Pinadala dun sa kabila, hindi ko ginanon. Siyempre busy rin ako sa trabaho ko, hindi ko naman trabaho yun, pinakausapan lang ako. Sino man nagpaabot sa akin, siya yung dapat na nag-announce, di ba? Sabi, kunin nyo kay Kula po yung yung hamburger, nagpadala ako, kain kayo. O di ba? Siya na yun. Para ibig sabihin, ako na nagbuhat ako na nagdala, ako pa mag-aalok. Bawal kasi dalhin yun sa bawal ba? Hindi ko maalala kung bawal na. Anyways, so nung uwian, inuwi ko, sabi ko, putik, wala talagang gumalaw Inuwi ko. Kinalunisan, na-question ako, sabi, asan yung hamburger na sabi ko, nilagay ko sa sulok. O ngayon, ano na nangyari? Hindi nila kinain, di inuwi ko. Bakit mo inuwi? Doon na nagkasimula ng kasi gawain talaga namin yun. Tipong magbibigay ng tipong magbibigay ng pangmaramihan na hamburger. Tapos halimbawa, ang kumain lang, pang hamburger 30, ang kumain lang 18. Kanya-kanya kaming uwi noon. Tiba-tiba kami noon. Hindi lang hamburger, usually pagkain talaga na na quality pagkain galing restaurant. So, ano ba nangyari? So, binasa ko yung mga, kasi yung email namin, yung password nun default, para bang susulat mo lang, meron default dun, halimbawa Pedro 123 ganon. Ikaw bahala ka na magpalit ganon. Ngayon, kung meron kang crush, pwede mong i-check kung hindi niya change.
Gano'n, malalaman mo yung mga combo niya, gano'n. Pwede ka mang-hack, kumbaga mang tawag nito, mang-stalk. Yung manager na nagagalit sa akin, inano ko, tiningnan ko yung combo. Inopen ko yung email niya. Aba, hindi nagpalit. Ang mataas na yun, manager na yun eh. Pag check ko doon, ang sabi niya gano'n, masakit yung sabi niya eh. Kahit na inaamag pa yon, wala siyang karapatang iuwi yon, sabi niya gano'n. Sabi ko, ayos oh. Buisit ka. Tapos ang ginawa sa akin, nung pagpasok ko ng Monday, kinausap ako, inimbestigahan ako, kaliwat kanan. Hanggang president, kinakausap ako. President ng kampanya. Manager ko dati, na manager na ng manager, gano'n. Ililipat na lang daw ako ng department kasi nag-invest na sila sa akin eh. Invest na sila sa akin sa training eh. Training, may sweldo, lahat. Tapos matagal-tagal na rin akong agent, mga ilang buwan na. Benta ko, konti pa lang, hindi pa sila nakakabawi sa. Sabi, ililipat na lang daw ako ng department. Department na paglilipat sa akin, VA na, hindi na ahente. Virtual assistant na nung mga ahente na Amerikano. Sabi ko, yoko, pala kayo dyan. Eh, napakahirap pumasok, totoo lang, sa department na yun. Kasi, kumbaga, elite group yun eh. Parang pride na gumana sa akin. Hindi na ako bahala ka sa buhay niya. Kaya, malis na ako. Yung mga hamburger, pinamigay ko lang sa mga bata, kapitbahay ko. Yung salad, panis. Hindi rin nakain. Saga. Hello. May tingog, wala. Okay, bye.